Mga ka-Republic, tulad sa Manawato Jets, dinurog din ng Gilas Pilipinas ang Franklin Bulls sa score na 94-66. Na-sweep ng ating national team ang dalawang tune-up games bago ang opisyal na laban kontra sa New Zealand Tall Blacks. Dahil panalo na naman ang Gilas, muling kumuda ang mga talangka sa tabi-tabi. Exhibition game lang daw yan, mahihinang team lang daw yan. Mukhang nakalimutan ng mga talangka na sa dalawang tune-up game na ito ay hindi pinaglaro ni Tim Cone si Justin Brownlee. Dito sa pangalawa, pinagpahinga rin si Mike Phillips. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng Gilas na isemplang ang dalawang kalaban. At sapat ang dalawang panalong ito para maramdaman ng Tall Blacks na isang mabigat na laban ang dadalhin sa kanila ng Gilas Pilipinas. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, masayang masaya ang mga OFW sa New Zealand samantalang umiiyak naman ang mga talangka dito sa Pilipinas dahil nanalo ang Gilas. Pag nananalo kasi ang Gilas, parang mag-asawang sampal ito sa mukha ng mga talangka. Hindi ulit ginamit ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee para bigyan ng kumpletong pahinga ang Gilas naturalized player. Gusto ni CTC, fresh na fresh si JB kapag hinarap na ng kanilang kupunan ang malakas na mga kupunan ng New Zealand at Australia. Matapos ang magandang performance sa unang exhibition game laban sa local pro team na Manawato Jets, nagdesisyon din si Tim Cone na hindi paglaruin si Mike Phillips laban naman sa Franklin Bulls. Sa kabila nito, minarder din ng Gilas ang Bulls sa score na 94-66. Dahil sa magkasunod na panalo, kahit pasabihin ng mga talangka na exhibition game lang ito, nagbibigay ito ng pag-asa sa maraming Gilas fans. Sa tuwing mananalo ang pambansang kupunan laban sa mga club teams gaya ng Manawato Jets at Franklin Bulls mula sa New Zealand National Basketball League, hindi natutuwa ang mga Pilipinong ang bungo ay puno ng talangka. Hindi nakikita ng mga saradong isip na ito na ang bawat laban, panalo man o talo, ay nagpapataas ng antas ng kumpiyansa at chemistry. Hindi i-appreciate ng mga talangkang buzzers ang mga achievement ng Gilas. Hindi nila nakikita na ang layunin ng ganitong mga tune-up games ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng chemistry ng mga manlalaro, pagsubok ng bagong sistema ng coach, at pagpapataas ng moral ng kupunan. At kahit nasabihin pa ng mga talangka na mahina ang kalaban, ang panalo ay panalo pa rin. Nagbibigay ito ng mentalidad sa ating mga manlalaro na kaya nating manalo sa labas ng bansa. Wala tayong magagawa sa mga Pilipinong may toxic na ugali. Kapag hinangad mong matalo ang sarili mong bansa, nagpapakita lang yan na maitim ang budhi mo. Pero bawing-bawi naman ang Gilas sa mga OFW doon. Excited na ang mga Pilipino sa Perth, Western Australia para i-welcome ang ating national team. Mabiling-mabili daw ang ticket para sa laban at sa dami ng mga Pinoy fans, pagmumukhain nilang nasa Maynila lang ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Sigurado ang mga Pilipinong ito sa Australia ay may kanya-kanya ring PBA team na paborito. Pero pagdating sa national team, nagkakaisa sila ng pagsuporta sa Gilas. Di tulad dito sa Pilipinas na sandamakmak ang mga Pinoy na puno ng talangka ang utak. Maraming beses ko nang sinabi ito dito sa ating channel, tinatalangka ng mga Hinebra haters ang ating national team sa simpleng dahilan na ang Gilas daw ay Hinebra 2.0. Galit sila kay Tim Cone, galit sila kay Justin Brownlee, galit sila sa mga Hinebra players at higit sa lahat, nanggigigil sila dahil champion na naman ang Hinebra. Pakiramdam ng mga talangkang ito, bawat panalo ng Gilas ay panalo rin ng Hinebra. Kaya ayaw na ayaw nilang mananalo ang ating national team. Ngayon ay medyo tahimik pa ang mga talangkang toxic ang ugali kasi nakadalawang sunod na panalo ang Gilas sa exhibition games. Pero kapag natalo ang tropa ni Tim Cone, asahan na parang mga palakang bukid ang mga yan na kokokak sa social media. Kailangan nating aminin, tayong mga walang talangka sa bungo, aminin natin, mabigat talaga ang labang haharapin ng ating pambansang kupunan.
Likas na malalaki at matatangkad ang mga tao sa Australia, kaya ang mga player matatangkad din at malalaki. Dihado sa size and length ang Gilas, lalo't wala si Quintin Millora Brown. Huwag na nating banggitin yung isa na 7'3", walang kwenta yan. Wala rin si Calvin Oftana na may matalas na outside shooting. Wala rin si Scottie Thompson at si CJ Perez. Hindi rin naman ganun katangkad ang ating naturalized player na si Justin Brownlee, kaya napakahirap na laban ang haharapin ng Gilas. Ganun man, maraming umaasang may sorpresang gagawin ng ating national team. May kumpiyansa si Tim Cone at ang buong coaching staff na kaya nilang makipagsabayan sa mga higante. Nagawa na ng Gilas na sorpresahin ng Latvia at maging ang kupunan ng New Zealand. Noong November 2024, tinalo ng Gilas ang Tall Blacks. At sa larong iyon, nahawahan ng mga talangkang Pinoy ang isang player ng New Zealand. Nang matalo, nagpost si Corey Webster ng home cooking. Manang-mana sa mga talangka sa PBA pag nananalo ang Hinebra. Noong nakaraang Pebrero, muntik na namang madali ng Gilas ang Tall Blacks. Nakatakas lang ang kupunan ni Jod Probel ng manipis na panalo 69-66. At dahil sa manipis lang na panalong iyon, di maitatangging nagdadala ito ng kaba sa Tall Blacks. Idagdag pa ang 2 tambak na panalo ng Gilas sa exhibition games, tiyak na nasa isip ito ng kupunan ng New Zealand. Alam nilang pinagpahinga ng husto si Justin Brownlee at kapag well-rested si JB, delikado itong kalaban. May perpektong buwelo ang Gilas dahil nga sa magkasunod na panalo nila sa exhibition games. Kaya kapag muling pumutok ang opensa ni na Carl Tamayo, Kevin Kiambao at Dwight Ramos, katuwang sina Brownlee at Mike Phillips, may kalalagyan ang Tall Blacks. Malakas ang kumpiyansa natin, paiiyakin ng Gilas ang kupunan ng New Zealand. At hindi lang sila ang iiyak. Iiyak din ang mga talangkang narito sa Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rudy Sita Kapili. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, Barako Mandirigma. Oo nga, puro mali lang ang nakikita nila. Sa iyo rin, Borlagatan Donald mula sa Singapore. At sa iyo rin, Alvin Carillo, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Cecilia Gibara na nasa Israel. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.